Nagtatampo ba ang jowa mo sa'yo? Pwes, huwag kang mag-alala dahil nandito na ang kasagutan sa problema mo. Smooth like butter, iniwan na ako ng aking father. Introducing the BTS meal. A drink and fries, chicken McNuggets, na may dalawang sarsa na talagang magugustuhan mo. Sa pagbili mo, may mga libre kang picture ng mga miyembro ng BTS tulad ni Jimin, John Cena, at Kim Jong-un. Drop the roof and let the smoke clear. Kapag nabilhan mo ng BTS meal ang jowa mo, uy, pamilyar ka. Di ba ikaw yung nagloko? Tsak na papatawarin ka niya kahit 5 beses ka nang nagloloko. Pero pag di ka niya pinatawad, at ngayon, nandito na BTS meal. Hindi ako mahilig sa McDo. Hindi rin ako mahilig sa BTS. Ba't di mo sinabi nung una pa lang? What's up? And welcome sa Milkshake Recaps. Dahil nagustuhan nyo yung last video, magre-review na naman tayo ng isang sikat na fast food restaurant sa buong mundo na ang tawag ay McDonald's or McDo for short. Yeah. Kung saan tatalakayin natin ang mga storya na di pa natin nalalaman tulad ng nakakagulat na history ng McDo, yung mascot nila, tsaka yung mga batang na-slide sa palaruan tapos pagbaba nasa ibang mundo na. Bye, have a great time. Kaya wala nang paligoy-ligoy, umpisa na natin, let's go! So tulad ng last video, pinag-usapan natin ang childhood nyo sa Jollibee. Well ngayon, childhood nyo naman sa McDo. Bilang bata, di ko talaga nagustuhan masyado yung McDo, pero masarap naman yung pagkain nila. Natripan ko din yung Happy Meal kasi may kasamang laruan. Naalala ko pa nga, The Incredibles pa yung nakuha ko, pero wala pa isang araw, tanggal na agad yung kamay. Pero tulad ng Jollibee, meron din silang palaruan. Siyempre, pupuntahan ko din yun. Same story lang. Pag pumasok after 10 minutes, paglabas, wala ka na naman tsinelas. Nasaan na yung tsinelas ko? Pero, sa mga bihirang okasyon, paglabas mo ng slide, nasa sasakyan ka na tapos may kasama ka ng clown. Speaking of clowns, kilalanin natin si Ronald McDonald, ang mascot ng McDo. Etong mga clown na to, kahit pagpapatawa yung tungkulin nila, di talaga ako natutuwa sa kanila. Tingnan nyo naman ng bata ako, mukha ba akong masaya kasama yung clown ng McDo? Kumpara mo sa Jollibee, masaya pa ako eh. Eto talaga yung pinakaunang clown na naging mukha ng McDo, tapos binago lang. Kaya pala clown kasi talagang uso yan nung panahon na ginusto ng karamihan. Pero buti na lang unti-unti nang pinapatanggal yung clown sa McDo. At yung kadahilanan nito is yung feeling na parang hindi ka welcome sa loob. Buti na lang tinanggal nila kasi ayoko kumain ng chicken alaking habang pinapanood ng clown. Like, respeto naman. Pero ano nga ba nangyari? Bakit nga ba siya pinatanggal? Kasi parang kailan lang nakikita pa natin siya sa labas ng McDo na nakatayo tapos di natin naman malayan wala na pala siya. Well, over the years, talagang ginagawa ng McDonald's yung best nila para mapa-improve yung kapaligiran na magkaroon ng modern look. Kaya pasensya ka na Ronald kung nasaan ka man, huwag ka na bumalik. So, simulan na natin kung paano nagumpisa ang McDo. Nagsimula sa pagbebenta ng hotdog, naging barbecuean, at finally naging isang fast food restaurant. Sumikat sila dahil sa pagkakaroon ng mabilisang serbisyo. Sa pag-order mo ng pagkain, makukuha mo na agad sa loob ng 30 seconds. Pabili nga po ng burger. Punta, ang bilis naman. Kaya nga fast food eh. Kilalanin natin ang founder ng McDo na si Ray Kroc. Pero siya nga ba talaga ang founder? Dahil sa katanungan na yan, sasabihin ko ang tunay na istorya. Ito ay si Richard at Maurice McDonald, ang original founder ng McDo. Bumisita itong lalaki na to na si Ray Kroc dahil nagbebenta siya ng milkshake machine, umorder ang McDonald's ng 8 machine sa kanya. Nagulat lang siya kasi walang bibili ng ganong kadami sa iisang restaurant. Pero pumunta pa din siya regardless sa pag-aalinlangan niya. Dito sa San Bernardino, California, kung saan ipinatayo ang unang restaurant ng McDo. Sa pagdating ni Ray Kroc, nagulat siya sa nakita niya na parang nasa ibang planeta siya. Oh my God, ang daming alien nakapila. Kung di nyo alam, masanay kasi sila sa drive-ins or drive-thru. Nakukuha lang sila ng pagkain na hindi lumalabas sa sasakyan. Naisip kasi ng magkapatid na McDonald na mas mapapabilis ang pagbebenta kapag nakapila. Kaya nakipila din nitong si Ray. Di nagtagal, umabot siya sa dulo at umorder siya ng burger na nasa halagang 15 cents or 7 pesos lang. Talagang napakamura na kung iisipin sa panahon natin ngayon. Gusto mo libre pa kita eh. Maya-maya, nagulat lang siya kasi kakabayad niya pa lang, nandyan na yung pagkain. Kumain lang siya sa tabi-tabi at nagustuhan niya yung burger. Finally, nakausap niya yung isa sa McDonald brothers na si Richard at inimbitahan siya sa loob. Talagang napamangha siya sa mga nakikita niya sa kusina. Kumikilos ang mga employee na para silang sumasayaw. Well, kwento rin nila na bago sila magtrabaho, nag-practice muna sila sa isang tennis court at nag-i-imagine na nagluluto sila sa kusina. Kaya nang ma-perfect nila ang kanilang choreography, naagawa sila ng mabilisang serbisyo or tinatawag nilang Speedy Service System. Oh my God, I'm so good at English. Napansin nyo ba yung dalawang dilaw na pa-curve na yan?
Ang tawag dyan ay ang Golden Arches na ginawang konsepto na magkapatid. Kaya siya dilaw kasi hindi siya green. Corny mo naman pre. Sorry na, kaya nga siya dilaw kasi ito ay simbolo ng pagiging masaya at pinaka napapansin kapag gabi. Rason sa dalawang arches na yan ay para ma-attract ang mga tao, lalo na yung mga nagdadrive, dahil yung mga ilaw nila ay magre-reflect sa bintana ng kanilang sasakyan. At kaya sila nagkaroon ng M na logo dahil yun pala ang pinagsamang Golden Arches. Oh my God, top 10 mind-blowing moments. Ngayon, dahil sa nakitaang potensyal, inalok sila ni Ray Kroc na mag-build ng franchise or paramihin ng restaurant sa buong mundo. Pumayag sila at ginawang franchise agent si Ray. Kaya habang tumatagal, naging worldwide na yung McDo. Parang teenage pregnancy sa Pilipinas, nanganak ang McDonald's restaurant sa iba't ibang lugar. I mean, tulad nga ng sinasabi ni Ray Kroc na McDonald's is family. McDonald's is family. Kaso nakulangan sa family planning kaya dumami ang pamilya. Stay safe mga bata. Pero may ibang plano pala tong si Ray. Tinuring siyang villain ng storya kasi binili niya ang rights ng McDo. Dahil doon, sa kanya na nakapangalan ang restaurant at hindi sa magkapatid. Talagang nautakan sila sa strategy niya simula pa lang nung una. Pero para sa akin, hindi dahil kay Ray Kroc, hindi ka makakakain ng BTS. Oh my God. Hindi ka makakakain dito ng BTS meal sa Pilipinas. Talagang nakakalungkot makita ang magkapatid na mapunta sa ibang tao ang kanilang pag-aari. Pero dapat nyo rin malaman mga kids, sa mundo ng pagnenegosyo ay dapat negosyo lang. Wala tayong personalan. Kaya ang natutunan ko sa storya natin ngayong episode ng Milkshake Recaps ay kahit anong mangyari, huwag tayong manloko para sa sarili nating benepisyo. Okay lang din na minsan tayo ang naloloko dahil ito ay nagsisilbing aral para di ka na ulit maloko. Pero kapag maraming beses ka nang niloloko tapos tinatanggap mo pa rin siya, abay marupok na tawag sa'yo. So yeah, salamat sa panonood. Gumawa pala ako ng group page. Feel free na sumali kayo, wholesome group natin. Pwede kayong mag-post ng memes and mga requests sa mga next kong i-recap. So ayun lang, Milkshake out to. Handa ako sa walang hanggan, di pasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako, let's go. Subscribe to my channel.